Naimbitahan ako sa isang event na kung saan magsasalita rin si Ma'am Tony Gonzaga. At sobrang nakaka-bless talaga yung mga gantong klaseng pagkakataon. Kaya sana tapusin mo hanggang dulo itong video na to. So guys, nasa mall kami nung araw na to dahil meron kaming event na pupuntahan. At habang naghihintay kami dito, meron sobrang nakaka-inspire na ginawa itong si Kuya Fino. Nag-share siya ng gospel tracks sa mga tao. And sobrang excited siya, hindi namin siya pinilit at gusto talaga niyang gawin. Alam niyo guys, sobrang nakaka-bless tong moment na to. Dahil word of God nang sinishare ng anak ko sa edad na 7 years old. And ganun kabuti ang Panginoon. At kapag may nagpapapicture tapos wala akong hawak, eto pilit niyang inaabot sa akin para may abot ko dun sa nagpapapicture. Napakagaling ng assistant ko na to. Hindi nakakalimot, walang nakakaligtas. And nai-inspire ako sa buhay ng bata na to. Nung 7 years old ako, nagjo-jolens lang ako, nagtutumbang preso. And I praise the Lord sa buhay na itong si Fino. O nga pala, konting panahon na lang at mafe-face out na itong Toy Story collection natin. Naka-order ka na ba? Kung hindi pa, i-click mo na yung link. Dahil lahat po ng kinikita nito ay ginagamit namin for the missions para sa Panginoon. Kaya sa pagbili niyo po nito ay nakatulong na kayo sa mga mission na yun. Order now and get your Toy Story collection. So bago po natin ituloy ito ay meron po muna akong gustong i-share sa inyo. Dito makikita natin ang attitude ng mga taong totoong nananampalataya sa Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 8 verse 2, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang masaya pa rin sila. Kaya nga laging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanila matinding kahirapan. Alam mo ba na kaya mo lang maging totoo, maging masaya sa kabila ng matinding kahirapan? Kapag meron kang totoong pananampalataya sa Panginoon. Kasi na kay Lord ang security mo, na kay Lord ang pag-asa mo, na kay Lord ang sagot sa lahat ng katanungan mo, na kay Lord ang kasiyahan mo. Pero pag sa mundo mo hinanap yung mga bagay na yan, ay nako, lalo kang mababaon, lalo kang malulugmok. Yung tipong binigay mo na yung best mo, pero sa dulo, dead end. Pero ang taong totoong sa Diyos nakaasa at nakasandal, they find joy sa kahit anong sitwasyon. Hindi ko sinasabing hindi makakaramdam ng lungkot, pero mabilis silang makakabalik sa kagalakan. Bakit? Kasi meron silang Panginoon. At hindi lang yun. Hirap na, pero meron pa rin kapangyarihan na maging mapagbigay. Hindi kayang gawin yun ng normal na tao. But that is possible through our Lord Jesus Christ. And sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to. At eto nga, lumabas na ako. Dahil ngayong gabi na to ay magsasalita ako sa isang event. At sa pagpasok ko nga dito ay naabutan kong nagsasalita si Ma'am Tony. I feel so blessed dahil dating event ko ay dayo ng basketball. Ngayon dayo na to share the word of God sa maraming tao. At kagaya ni Ma'am Tony ay shinare din niya ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Ito nga kami, nakikinig lang. Maya-maya lang, ito na, tinawag na ako. Day of prayer, one of the most sought after influencer na Coach. Give it up for Coach Maverick Bautista. I want to start with a prayer. Lord, maraming salamat po sa gabi na to. Lord, please bless each and every one dito, the organizers of the people here, and I pray that the Holy Spirit will be showered upon them. I pray, Lord, na itong gabi na to, mas makilala ka ng bawat isa, Lord, kung paano ka gumalaw sa buhay namin at ikaw lang ang maparangalan. It's not about us, it's about Jesus. And I fell down after 6 years of vlogging, na-realize ko, wala pala akong pupuntahan based sa sarili kong diskarte. I will focus on Jesus. I will focus na sa langit ang tingin ko. Hindi sa mga mundong bagay, hindi sa mga bagay na nakikita ng physical eyes ko. I'm gonna focus sa kung ano yung pinapagawa niya sa akin. Na whatever it takes, Lord, basta gusto mo, gamitin mo ako. Like ngayong gabi na to. I realize that it is impossible. Imposible pong sundan natin ang Panginoon. If you still focus on earthly things, imposible po yun. I do believe everybody here knows Jesus Christ. I do believe everybody prays. I do believe kaya nga po nandito kayo. And ngayon, sinasabi po ng Panginoon, if you focus on earthly things, sa mga mundong bagay, maaaring kilala mo lang siya, pero hindi ka makakasunod sa Kanya. Because for you to be able to follow God, you have to be able to let go. Let go of anything that's not coming from Him, na hindi galing sa Kanya. Yun yung mga personal desires mo, yun yung mga pangarap mo na ikaw lang yung nag-iisip. At yung mga problema na hindi naman talaga problema, nagiging problema mo.
human understanding. Even if it's only 1%, it will lead to disappointment. I do believe na disappoint na po ba kayo kapag meron kayong pangarap, hindi nangyari, even if it's short or long term, meron kayong goal, pero hindi nangyari. And then you'll get disappointed. And then mamaya-maya lang, magpaplano ulit tayo, then you'll get disappointed. It's because hindi tayo naka-align sa Panginoon. So guys, don't focus on worldly things. Kung talagang gusto nating sundin ng Panginoon, let go and surrender your life to God. Dahil nasa Kanya lang ang totoong sagot.